Here, make Magandang umaga sa inyo at sa lahat ng bumubuo sa inyo napakagandang programa. Tawag mo na lamang ako bilang Morel, 40 years old at isa akong taxi driver na nakabase ngayon sa Caloocan City. Alas 6 ng umaga ako ay nagsisimula mamasada ng taxi at matatapos ako ng alas 9 ng gabi. At alam mo ba, mayroon na akong playlist sa YouTube. Tapok ang istorya tinatampok mo sa Papa Dodom Stories at kay Istorya. Yun ang mga pinapakinggan ko at pinaparinig sa mga pasahero kapag nasa biyahe kami, at natutuwa ako dahil nakikita mo talaga na interesado sila sa mga kwentong binabasa mo dahil nagbibigay sila ng sarili nilang opinyon. Makikita mo rin ang kanilang reaksyon kung sila ba ay galit o nakikipagsimpatya sa letter sender o sa isang particular na karakter. Samantalang hindi na iba sa aming mga tsuper ang mga kababalaghan. Marami akong naririnig mula sa mga kasama ko na mga nakakilabot nilang karanasan na talaga nangyayari habang namamasada ng kanilang taxi. May mga multo sa daan, mga multong sumasakay sa kanilang taxi, at marami pang iba. Pero noong mga panahong iyon, hindi ako naniniwala sa mga kwento nila. Iniisip ko na baka dala lang iyon ng pagod sa pamamasada, kaya kung ano-ano na lamang ang kanilang nakikita. Pero hindi ko talaga akalain na darating ang araw o gabi na susubukan ng tadhana ang aking katapangan at paniniwala. Ang hina naman ng biyahe ko ngayon. Bakit kaya wala masyadong pasahero? Hindi pa umaabot sa boundary ang kita ko. Mag-o-overtime na lamang ako hanggang alas 2 na madaling araw para ako ay makahabol sa boundary. Ihahatid ko kahit saan ang magiging pasahero ko. DJ Dodom, mag-aalas 12 na noon at desperado na ako makakuha ng pasahero. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko ay kahit saan, ihahatid ko siya, kumita lamang ako bago gumarahe. Sa isang liblib na kalye sa bandang Caloocan, isang babae ang namataan kong nakatayo sa tapat ng isang building. Hindi siya pumapara ngunit hinintuan ko. Bagamat sa unang tingin ay napansin ko kaagad na parang may kakaiba sa kanya. Luma ang kanyang damit na para bang galing pa noong 70s, maging ang ayos ng kanyang buhok ay parang si Imelda Marcos noong kabataan nito. Wala akong alam sa fashion kaya't hindi ko na lang pinansin. Kako, baka yun ang uso. Binaba ko ang bintana ng sasakyan ko, sabay sabi ng, Miss, sakay ka? Tumango lamang siya sa akin at hindi nagsalita. Binuksan ko kaagad ang pinto sa likuran. Sumakay naman siya. Habang nagmamaneho, pinagmamasdan ko ang reflection niya sa rear view mirror ko. Miss, saan ba kita yate? Idiretso mo lang dyan. Tipid na sagot niya sa akin. Napansin kong hindi siya tumititig sa akin na para bang iniiwasan na magkatinginan kami. Hindi ko rin masyadong maaninag ang mukha niya sa kadahilan ng siguro'y madilim ang taxi sa loob. At saka, ang boses niya, Papa Dodom, ay babaeng-babae naman. Pero alam mo yun, sa bawat salita na binibitawan niya ay kinikilabutan ako. Saan dito? Hindi na kasi masyadong familiar ang dinadaanan natin. Saan ba banda? Muli kong tanong sa kanya patungkol sa kanyang drop-off. Pero inulit niya lang ang kanyang sinabi na, Idiretso mo lang. Bahala na, ang sabi ko sa sarili ko. Dumiretso ako sa kahabaang avenue na hindi ko nababanggitin ng pangalan. Hanggang sa marating namin ang hangganan ng kalsadang may dalawang lilikuan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Saan tayo, miss? Ang tanong ko sa kanya, ngunit pagtingin ko sa rearview mirror ko ay wala nang reflection niya. Pagtingin ko sa likuran sa passenger seat ay wala na rin ang babae. Kinilabutan ako at kinabahan pero umaasa pa rin akong walang kababalaghan na nagaganap. Baka
Bumaba ang babae nung huminto ako at hindi ko lang napansin. Bagamat alam ko rin sa sarili ko na imposible yun. Pero, imposible ba talaga? Sa aking pagkamangha ay bumaba pa ako ng taxi at tinilanga ang aking paningin sa paligid. At baka andun lamang siya pero wala talaga. Parang naglaho siya na parang bula. Bumalik ako sa taxi at nagmaneho na ako sa pinanggalingan kong kalye. Muli kong tinahak ang kalye pabalik hanggang sa mapadaan muli ako sa lumang abandoned building. At sa tapat nun, naroon na naman yung babaeng naka-outfit na 70s. Dito na ako natakot kaya hindi ko na siya hinintuan. Ngunit nanatiling nakatingin ang aking mata sa kanya na para bang napako ang aking paningin sa kanya. Pero Papa Dodom, hindi ko napansin na may sasakyan pasalubong pala sa akin. Buti na lamang mabagal ang takbo ng nakasalubong kotse at hindi naman kami nagkasalpukan. Ngunit pagbaba naming dalawa para i-check ang bumper ng isa't isa ay nagkaroon kami ng pagkakataong magkausap. Delikado talaga ang kaling ito. Accident prone? Bakit? Parang ang dalang naming daanan ang lugar na ito eh. Nakita mo ba yung abandoned building na yon na dinaanan mo kanina? Oo, bakit? Wala ka ba napansin? Ano ang ibig mong sabihin? Parating may babae nagpapakit sa tapat ng building na yan. Lahat ng taxi drivers na mapadaan sinasakay siya tapos na aksidente. Sinakay mo ba ang babae? Oo, naisakay ko siya kanina. Kaso, bigla din siya nawala nang makarating kami sa dulo ng avenue. Kaya pala, muntik na tayo magkabungguan. Sa susunod, pagdadaan ka sa Ghost Avenue, wag mo sasakay ang babae. Hanggang maaari, wag mo titigan. Kasi pag nagtitigan kayo at di mo siya pinasakay, siya mismo gagawa ng paraan para maaksidente ka. Ano kaya ang nangyari sa babae na yun? At bakit siya nagmumulto? Isa ba siyang kaluluwa o masamang espiritu na nag-aanyong tao? Samantalang pagkatapos kong mayatid ang aking pasahero ay muli akong dumaan sa Ghost Avenue. Ayaw ko man bumalik pero wala akong choice kasi yun na lamang ang tamang daan. Habang papalapit sa abandonadong building, nakita ko ulit ang babaeng multo na nakatayo sa tapat nito. Pero sa pagkakataon na yung kumakaway o pumapara na sa akin, kinalbutan ako dun, Papa Dodong. Kaya hindi ko tinignan ang babae at nagpatuloy akong pagmamaneho. Ngunit hindi ko pa nakalagpas ang abandonadong building. Ah! Multo! Tulong! Tulong! Di na ako makahinga! Ano yun? Kandila? Patay na ba ako? Ano nangyari? Sino ka? Sino ka? Bakit mo ba ginagawa ito? Ano bang kasalanan ko para patayin mo ako? Ibalik mo na ako sa mundo ko. Kailangan ako ng pamilya ko. Parang awa mo na. Di ko alam kung saan mo pinanggagalingan ang galit mo sa mga taxi driver na dumadaan sa kalsadang yun. Pero miss, wala akong kasalanan sa'yo. Eh hindi nga kita kilala. Pati mga walang kasalanan ay nadadamay at napeperwisyo pa. At ang iba'y nawawalan pa ng buhay ng dahil sa'yo. Galit ako sa mga trooper na gaya mo. Natatandaan ko pa, naglalakad lang ako sa tabi ng kalye habang may humarurot na taxi sa gawi ko at binangga ako. Tumilapan ako sa malayo. Namimilipit sa sakit, nag-aagaw buhay ako noon. Ang buong akala ko, ililigtas niya ako pero hindi. Hinayaan niya ako mamatay. Marurot pa siyang palayo at iniwan niya ako mamatay sa gilid ng kalsada. Lumalaban ako pa sa buhay ko pero hindi ako binalikan. Namatay ako ng dahil sa pagiging pabayan ng trooper na iyon. Hindi ko pa natutupad ang mga pangarap ko pero nung magagawa ko, patay na ako. Nalulungkot ako sa nangyari sa'yo. Pero hindi lahat ng tsuper ay katulad na nakabangga sa'yo. Miss, ako, hindi ko yung gagawin sa'yo at kahit kailan hindi pa ako naging pasaway na driver. Gumagalang ako sa batas trapiko at kahit minsan hindi ako nang loko o nang agabyado ng mga pasahero ko. Miss, gusto ko lang naman makapagtrabaho ng marangal para sa pamilya ko. Kung mamamatay ako ngayon, paano yung pamilya ko? Paano na ang mga buhay nila? Saan sila kukuha ng pangkain at panggastos nila kung wala na ako? Paano na ang mga anak ko? Nakikipagsimpatya ako sa iyo, miss, pero wag mo namang kami idamay sa galit mo.
Huwag mong idamay lahat ng tsuper na wala namang kasalanan. Morel, salamat sa Diyos, ligtas ka na. Kanina ka pa namin hinintay ng mga anak mo. Kanina pa sila umiyak dito kasi akala nila wala ka na. Lumaban lang ako para sa buhay ko kasi ayaw kong iwanan ko kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kayo kayang iwanan dahil alam kong mahirap ang buhay at lalo pa kayo mahihirapan kung mawawala ako. Pagkatapos naman noon, kwento ko kay Lilet ang experience ko sa Ghost Avenue tungkol sa babaeng multo at sa nangyari sa akin habang naglalakbay sa gitna ng kawalan. Sa palagay ko ay purgatorio sa kabilang banda. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga kwento ng mga kasamahan ko. Pero ngayon ako na-experience, totoo pala yun, no? Grabe naman palang nangyari sa'yo. Okay ka na ba? May masakit ba? Okay lang ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na mabuhay ulit. At ngayon, alam ko na ang halaga ng buhay. Natatakot na ako. Ayaw ko kayong iwan. Isang araw naisipan kong bumalik sa Ghost Avenue kung saan matatagpuan ang babaeng nakatayo sa harap ng abandonadong building. Nang hapon dumaan muna ako sa pabilihan ng bulaklak at kandila. Na makabili na ako ay mabilis akong tumungo sa aking destinasyon. Kung asan ka man ngayon at kung napapakinggan mo ako yung maasa na balang araw, makikita mo din ang liwanag. Sinasama na kita sa mga dasal ko na sana'y matahimik na ang iyong kaluluwa at makarating ka na sa paparoonan mo. Mahal ka ng Diyos, Miss, at sigurado ako na magiging masaya siya sa pagdating mo dun. Sana ay masaya ka na sa buhay mo at sana mapatawad mo na rin yung tsuper na naging dahilan ng iyong pagkamatay. Hindi kita malilimutan at lagi kitang ipagdarasal. Naway matahimik na ang iyong kaluluwa at ganun rin sa iyong mga naging biktima. Sa ngayon, Papa Dodong, nagpapatuloy pa din ako bilang tsuper at madalas dito ako sa Caloocan, naghahatid at nag-aabang ng mga pasahero at napapadaan pa din ako sa tinaguriang Ghost Avenue. Lalo na kapag gabi sa awa ng Diyos ay hindi na ako pinagpapakitaan ng babaeng multo. Di ko lang sigurado kung nakarating na ba siya sa liwanag o di lang siya nagpapakita sa akin dahil kilala niya na ako na walang kasalanan sa kanyang pagkamatay. Papa Dodo, marami sa mga kapwa kong tsuper ng taxi ang nakakaalam ng aking kwento. O dahil may time na nasabi ko yun sa kanila, nagpapasalamat naman ako sa Diyos kasi hindi niya pa din ako pinabayaan at binigyan ako ng pagkakataon mabuhay. Kaya heto, nagpapakabuti talaga akong ama at isang tsuper. Dahil alam ko maiksi lamang ang buhay at isang kisap mata maaring bawiin ito sa'yo. Papa Dodom, sana makarating ang sulat at mapiling ma-upload sa YouTube channel mo. Sigaw sa kawalan, sinusubukan bigkasin lahat ng kailangan. Tuloy sa daan, kahit na ang tinta ay malapit na matuyuan. Sa bawat luha at tula ay may tatamaan ng bana mula sa may tama. Sila na naman. Ngunit tinig, huwag magbago. May mararating ang tinig sa dulo. Tinig, ituloy mo sa gitna ng kadilimang ito. Kada siklo, hindi ba tayo ang umamon sa pagbago ng mundo? Kaya tinig, isigaw mo, sa huli ay papakinggan rin tayo. Papakinggan rin tayo. Inaasahan na silang nasa itaasan ay maging huwayan. Pero sa pagdaan ng bawat tayo, tila tayo ay pinapaglaruan.
kapuso.